Hello guys! So, ano nga pala, hingi pala ako ng pasensya sa inyo, hindi na ako nakapag-post. Mahigit 1 week na kasi nagkasakit kami dito sa bahay. So, nagkatrangkaso kami. So, sunod-sunod kami. Yung bunso kong anak, ako, tapos si Ricky, and then yung mama ko rin. So, ako medyo magaling-galing na, ubo na lang, tsaka sipon. Pero, si mama ko is, ano pa rin, yung medyo, ano pa rin yung pakiramdam niya, no? Si Ricky, okay na rin, tsaka yung bunso naming anak. So, okay na rin. So, pasensya na talaga guys, di ako nakapag-post. So, ngayong week ay magpo-post ulit ako na at least once a week or 2 beses sa isang linggo. Yun guys. So, thank you sa inyong patience. Yun nga guys. So, update ko lang kayo sa nangyari na sa in-applyan ko na work. So, sad to say is hindi raw ako na-hired. So, hindi natuloy ang aking pag-work sa grocery store na yon. So, kukwento ko sa inyo kung ano yung sinabi sa akin. So, kagaya nung sa last vlog ko, no, kinuwento ko sa inyo na good news sana, pero hindi pa rin ako nag-start. So, good news kasi na-hired na ako kasi meron ako natanggap na job offer letter galing doon sa grocery store, no. So, it means kasi pag meron ka ng job offer is hired ka na sa work, hired na ako. So, naantay ko na lang that time is orientation. Tumawag ako sa store, and then isang manager na kausap ko, ang sabi sa akin is magantay lang ako ng email or call para sa orientation ko. So, nagantay nga ako, no. So, dumaan yung siguro mahigit 2 weeks na wala pa rin. So, tinawagan ko ulit yung store, and then kinausap ko yung manager na nag-interview sa akin. So, nandun siya, available siya. And then sabi ko sa kanya, hindi pa rin ako nag-i-start. So nagulat siya. Sabi niya, ba't di ka pa nag-i-start? Mahigit 2 weeks na. Sabi ko, naati ko lang po yung orientation date ko kasi wala pa silang ini-email sa akin or kinocall. Wala pa sila. Hindi pa nila ako kinocall about doon. And then sabi niya, i-update kita kasi maraming pending daw na applications. So inayaan ko lang yon. And then after 1 to 2 weeks again, so 1 month na, wala pa rin. Di tumawag ako. Gusto ko sana makausap ulit yung manager na nag-interview sa akin. Kaso ang nangyari is, nakabakasyon pala siya. So, wala siya. And then, ibang manager na kausap ko, ang sabi nila, hindi ako ang hiring manager. So, hindi ko alam yung nangyari sa papel mo. Ganyan-ganyan. So, sabi ko, okay ka ako, tatawagan ko na lang yung manager na nag-interview sa akin. And then, akala ko 2 weeks lang yung bakasyon niya. So, after 2 weeks, wala pa rin siya, nakabakasyon pa rin siya. So, iba yung nakausap ko. And then, etong taon na to, ang sabi sa akin, ganun ba? Kailan ka ba available? So, sabi ko, yung araw, sinabi ko yung mga araw na available ako. So, ito po, at saka itong oras. So, sabi, bakit ngayon ka lang tumawag? Sabi ko, lagi, tumawag na ako before, nakailang tawag na ako, and then, ito yung mga sinabi nila sa akin, ganyan-ganyan. And then, sabi niya, okay, sige, i-update ko yung application mo. And then, dumaan na naman yung mga linggo, and then, almost 2 months na. And then, tumawag ulit ako, and then, saka lang nila ako, diniretso dun sa hiring manager. And then, nung nakausap ko yung hiring manager, ang sabi sa akin, anong pangalan mo? Di sinabi yung pangalan ko. Tapos, bakit di kita makita sa system? Ganyan. Sabi ko, imposible. Bakit po ako nakareceive ng job letter kung hindi ako nakalagay dyan sa system nyo? Tapos sabi niya, meron kang job offer na natanggap. Sabi ko, opo, meron. In-email sa akin. Gusto nyo po bang makita? Sabi niya, sige, pakita mo sa akin. Sabi ko, sige po, dadaling ko dyan sa ganitong araw. Kaso, that time, nagkasakit ako. So, hindi ako makapunta. And then, sabi ko sa kanya, pwede bang email ko na lang sa inyo yung job offer? And sabi niya sa akin,
Nung una pumayag siya, sabi niya, sige, email mo na lang. And then sabi ko, sige, ano pong email yung sasend ko? Wala siyang maibigay na email sa akin. Tapos sabi na lang niya, hindi, dalhin mo na lang dito. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, okay, sige. Pero hindi ko po madadala this week kasi nga may sakit ako. So, probably next week pa. Tapos sabi niya, okay, sige, sabi niya. Tsaka kailangan ko na rin ibaba yung phone kasi meron pa nag-aantay sa akin ng orientation. Yun ang sabi niya. Sabi ko, okay, kako, sige, pasensya na sa gambala ko sa iyong time. Tapos binaba ko na yung phone. And then, yun na nga, nung okay na yung pakiramdam ko, nagpunta ako doon, dinala ko yung job offer ko. Kaso, ang problema, wala na siya, nakauwi na siya. Tapos, ang ginawa ko, iniwan ko sa customer service. Sabi ko, pwede ko bang iwan to dito, pakibigay na lang doon sa hiring manager. Sabi naman nung tao sa customer service, sige, iwan mo na lang dito. Lagay ko yung pangalan ko tsaka yung phone number. And then, naglagay ako, pangalan ko Sheila. And then, can you please call me in this number? So, nilagay ko yung number ko. And then, yun na nga. So, hoping na tatawag siya sa akin kinabukasan. Kung marireceive niya agad. So, antay, no? Wala. Hindi niya ako tinatawagan. Wala talaga. Tapos sabi ko, ako na nga tatawag, sabi ko, baka kasi hindi pa niya na-receive, kaya hindi siya tumatawag sa akin. Pero, nararamdaman ko na sa sarili ko na, parang wala na to. Kasi una pa lang ang sabi niya sa akin, kung wala yung pangalan mo sa system, hindi ka namin hinire. Hindi ka hired. Ang akin lang kasi is, bakit ako makakatanggap ng job offer kung hindi niyo ako hinire? So, yun talaga yung curious ako, bakit? Yun ang malaking question mark sa akin. So, tinawagan ko siya, nasa trabaho pa ako, yung isa kong work, full-time job. Sabi ko, ako nga pala si ganyan nga, natanggap mo ba yung job offer na iniwan ko sa customer service? Sabi niya, oo daw. Kaso, hindi na nga raw niya matutuloy yung application ko, yung aking orientation, kasi wala na, hindi na raw sila nangangailangan. So, sabi ko, kahit na may job offer ako, sabi ko gano'n. Sabi niya, oo, kahit na may job offer ka, kung gusto mo mag-apply ka na lang ulit. Yun ang sinabi niya sa akin. Di sa isip-isip ko, kung ganun lang ba kadaling mag-apply ulit, bakit ba ako magpupumilit, 'di ba? Na natanggapin nila yung job offer na sinasabi ko. Kaso alam ko na naman yung ending kasi the way na kausapin niya ako is parang wala na talaga. So, sabi ko, okay, kako, sige, thank you sa opportunity, sabi ko gano'n. And then, maybe I'll try next time, sabi ko. And then, yun lang, sabi niya, okay, bye, thank you. Yan, gano'n lang. Pero sa loob-loob ko, bago pa ako tumawag doon, yung last call ko, alam ko na yung sasagot niya. Kasi talagang siya yung, parang sure na sure siya na hindi kita hinire. Parang gano'n. Ayun nga guys, no. So, alam ko na yung isasagot. Kumbaga tanggap ko na, pero syempre gusto ko pa rin i-try, 'di ba? Malay ba natin na biglang magbago yung isip niya. Pero ayun na nga. Hindi na ako nag-go through, hindi na nila ako gino through dun sa process. Hindi na ako nakapag-orientation. Kahit na meron akong job offer. Kasi kapag may job offer ka, hinire ka na nila eh. Tsaka may number yung job offer ko. Client number, ganyan. So, kaya nagtataka ako, bakit? At saka, hindi naman sa pero alam ko na hired ako. Kasi, parang sinabi na niya sa akin indirectly na hired ka na. Parang ganun. Kasi, in less than 2 weeks, nakatanggap na ako ng job offer eh. Kaya nagtaka ako, bakit wala nang follow-up after noon? Kaya nga, itatry ko pa rin, tatawagan ko yung nag-interview sa akin na manager and gusto ko lang malaman kung anong sasabihin niya. Kasi, sayang kasi, nahihinayang ako kasi ang hirap maghanap ng trabaho. And hinahanap ko kasi is panggabi na part-time. Ngayon kasi, ang hiring nila is usually sa day. Pero kung hindi talaga ako makakakuha na pang-evening, so meron na akong ibang mga naisip na option. Pero, syempre, mas gusto ko pa rin yung
yung panggabi. Pero kung wala talaga, di ba, wala naman tayong magagawa. Siguro sabi nga rin nung kawork ko, nung nakwento ko sa kanya, sabi ko, ganun yung nangyari. Then sabi niya sa akin is, hayaan mo, baka mayroong ibang mas magandang plan si God para sa'yo. So, kaya niya hindi binigay ang job na yan. Is meron siyang mas magandang plan para sa akin. So, alam ko naman yun. At I trust God kasi alam ko na hindi niya kami pababayaan. No? Alam niya na naghahanap ako ng work. Pero sabi niya, Sheila, yung job na yan, hindi yan para sa'yo. Bibigyan kita ng mas magandang trabaho kesa dyan sa hinahangad mo na yan. So, ako naman is, nalungkot ako. Siyempre, natural lang, nakakalungkot. Pero yun na nga, talagang ganyan, di ba? Wala tayong magagawa, no? So, hopefully, makahanap ako ng ibang options, ng ibang alternative. Kasi I really need to get a second job. Kasi kailangan ko talaga yun. Kasi inisip ko, kasi may balak akong mag-aral ulit. So, dun sa part-time job ko na yon, kukuhanin yung pang tuition ko. Iipunin ko yon. So, after 1 year, iipunin ko yung sahod ko doon. And yun yung gagamitin ko, tuition, pang bayad doon sa pag-aaral ko, pag nag-aaral ako. Kasi, ngayon kasi, inaantay ko lang na mag-high school yung bunso kong anak. Kasi pag nag-high school na siya, hindi ko na siya kailangang ihatid sa school. Kasi nga, malapit lang yung school sa amin. So, kasi ngayon, na elementary siya, hinahatid, sundo pa namin siya dahil malayo yung school sa amin. So, once na nag-high school na siya, hindi na namin problema yung sundot hatid kasi malapit lang yung eskwelahan sa amin. Kaya, yun yung time na pwede na akong makapag-aral, di ba? Yun. So, yun sana yung balak ko para dun sa susweldohin ko sa part-time job. Pero hopefully, bago matapos yung taon, makakuha ko ng part-time job. And then, yun. Diba? At least, mayroon akong perang magagamit pag nag-aaral ako within maybe 2 years from now. Yun. So, yun lang guys. Thank you sa pakikinig sa kwento ko sa inyo ngayon. Ano. So, maraming salamat din sa patience nyo dahil alam ko na hindi kami nakakapag-post masyado. Ano. Pero, nandiyan pa rin kayo para antayin yung post namin na video. No, maraming salamat sa inyo guys. No. So, kung nagkaroon rin kayo ng mga experience na ganito, no, na merong mga bagay na hindi talaga nag-workout sa una, no, at kung okay lang na i-share nyo, pwede nyo po bang share sa comment section natin below, ano, para magkaroon tayo ng inspiration sa iba-ibang stories ng mga tao na kahit na ganito pala yung nangyari sa kanila, ano, is meron pa ring light at the end of the tunnel. Tama ba? Yun. So, kumbaga, hindi dito natatapos. Kumbaga, ano lang yan, pagsubok lang yan. So, after nyan, there's another chance, diba? Hindi dapat titigil. Hindi dapat yun na yun. Meron pa ulit. Try lang ng try, diba? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. If you like this video po, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, and pa-subscribe po ulit. Okay, salamat po again. See you again next time. Bye-bye po. God bless.